maraming salamat, mahal na Panginoon, sa bahagi ng pagbibigay siyang susi ng pagpapala na nagmumula sa iyo. Maraming salamat, mahal na Panginoon. At sa bahagi naman, mahal na Panginoon, ng pag-aaral ng iyong salita, mahal na Panginoon. Gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Higit sa lahat, mahal na Panginoon, ikaw po, mahal na Panginoon, na maglagay ng tamang salita sa aking mga labi, mahal na Panginoon, at pangkulawa sa lahat ng aming mahal na mga kapatiran, mahal na Panginoon. At bago ang lahat, kami humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkukulang, pagkakamali at pagkakasala. Mahal na Panginoon, kung saan mo po kami nasumpungan sa aming mga kahinaan, mahal na Panginoon, na hindi naging kaaya, so patawarin mo kami, mahal na Panginoon. At minsan pa, sa unang panalangin namin, minamahal, ginagalang na mahal na Pastor, mahal na Panginoon. Pagpalain mo ang iyong mga salita, mahal na Panginoon, at sinasaway namin lahat ng hadlang ng kaaway, demons of doubts, unbelief, cast out right now in the mighty name of Jesus, we pray. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Purihin natin pinakamamahal na Panginoon. Bago ang lahat, ako po'y nagpapaabot ng aking pinakamataas sa pagpupuri, pagluluwalhati at pagdakila sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, hallelujah. At ako rin po'y nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal, kagalang-galang na mahal na pastor, beloved Honorable Pastor Wildes Rada Almeda, ang huling propeta ng ating kapanahunan, ang huling propeta ng ating pinakamamahal na Panginoon sa ating kapanahunan. At patuloy po natin inaalala, pinasasalamatan ng mga mabubuting ginawa sa atin ng ating minamahal Assistant Pastor Lina C. Almeda sa kanya pong mga turo at pagmamahal, pagkalinga sa bawat isa sa atin. Ako rin po ay nagpapaabot ng aking pagbati sa aking beloved wife, sa aming pong mga mahal na mga kapatid na nanonood dito sa bansang Pilipinas at sa ibang bansa. Mahal na Panginoon, pagpalain mo, mahal na Panginoon, ang aming mga kasamahan dito, ang aming mga beloved ko preachers, ang aming mga beloved ko workers na narito po, beloved Brother Ann, sa beloved Sister Ni, sa lahat po ng iyong buong sambayanan, sa lahat po ng aming mga beloved ko workers, sa lahat po ng mga instrumentalists, mga awit, elders of the church, sa mga prayer warriors, sa lahat ng aming mga mahal na mga kapatiran, higit sa lahat, sa mga bisita, welcome po kayo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Talagang pinagpala ang araw na to, mga minamahal. Dahil mula kanina hanggang sa mga oras ito, walang tigil ang pagbuhos ng presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Mga minamahal, ang buwan ngayon ay Disyembre. Marahil ang mga tao sa sanglibutan, sabi nga isa sa mga bagay na talaga kapansin-pansin dito sa bansang Pilipinas, pag dumating pa lang yung buwan ng Ber, yung pagkatapos ng August, nandiyan ay October, November, December, at talagang makikita mo na talagang lahat ng kanto o lahat ng bahay, ang batian, Pasko na. Palaging ganyan Mga magagandang parol, makikita mo sa kanilang mga tahanan, magagandang mga Christmas tree, mga iba't ibang dekorasyon. May mga simple lang at meron namang mararangya. Yung iba sobrang galante. Masyado nang over na yung mga kanilang mga dekorasyon. Ngunit, ito nga ba ang kahulugan ng Kapaskuhan? May nagtatanong, paano ang Pasko sa mga lugar na may kalamidad? Sa may mga digmaan? Sa may mga kahirapan? Sa mga taong may mabibigat na karamdaman? Sa mga magugulong buhay? May Pasko ba? Katulad din ng mga kapanahunan sa nauna sa ating mga nilalang. Marami sa kanila nagtatanong, sa mundong punong-puno ng kadiliman at walang kasiguruhan, sila man ay nagtatanong, may pag-asa ba? Yan po ang ating tatalakayin sa araw na ito. Mga minamahal, ang sabi ko, kung ang tatanungin mo ay ang tulad tayo, mga tunay na Kristiyano, kung tatanungin mo, meron bang, talagang bang Pasko? Masaya? O meron din bang pag-asa? Tayong mga Kristiyano,
Sigurado ang sagot natin, oo. May pag-asa na at may kasiguruhan pa. Alam nyo, kanina pa lang, umpisa pa lang at sa kabuuan ng ating pagpatuloy na gawain, mararamdaman mo nang meron tayong kasiguruhan at may pag-asa. Sabi nga dito sa Mateo 18:20, dalawa o tatlo na nagkakasama at pinag-uusapan ng kabutihan ng mahal na Panginoon. Anong sabi? Nandyan ako. Nandyan ang presensya ng mahal na Panginoon. Mga minamahal, sobra-sobrang presensya ng mahal na Panginoon ang ibinubuhos mula pa kanina sa atin. So itong pangako na tayo ay hindi nagkamali ng gawain. Tayo ay nasa buong katotohanan dahil dalawa o tatlo nag-uusap tayo sa kabutihan ng mahal na Panginoon, narito ang kanyang presensya. Mula kanina, nakikita niyo mga buhay na patutuo, hindi basta patutuo, himala ng pinakamamahal na Panginoon. Pagpapatibay na mayroon Diyos na makapangyarihan, na nakikinig at nagagalak sa ating pagpupuri at pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoon. Napakasarap damhin ng mga ganitong panahon na sa sanglibutan ito, ang kanilang pag-asa ay ang regalo. Ang kanilang pag-asa ay ang sweldo. Ang kanilang pag-asa ay magandang kasuotan. Ang kanilang pag-asa ay nasa hapagkainan. Pero walang tunay na kaligayahan na nagmumula sa presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ito po ang ating kaibahan sa kanila. Ano sabi po? Ito'y pinatunayan ng mahal na Panginoon kung papaano ang tao ay totoong pinagpala nung paman. Kung paano tayo pinlano ng mahal na Panginoon pag-iingatan. Kaya ang ating pag-aaral, ang ating pamagatan ng pagpapasalamat sa ating mapagmahal na Diyos. Amen. Basahin po natin sa aklat ng Lucas 1:68, 75, 77, at 37. Basahin ko muna po sa Ingles. Blessed be the Lord God of Israel, for He hath visited and redeemed His people. Sabi nga, purihin ang Panginoon ng Diyos ng Israel sapagkat kanyang dinalaw at tinubos ang kanyang bayan. Dinalaw pala at tinubos ng mahal na Panginoon ang kanyang bayan. Kung tayo ay tinatanggap natin at isinabubuhay natin ang buhay ng isang tunay na Kristiyano na may Diyos sa ating puso, tayo ang bayan ng Diyos. Tayo ang dinalaw ng mahal na Panginoon at tayo ang kanyang tinubos. Yan po ang ating pinangahawakan. Saysayin nyo sa inyong mga sarili. Ano ba ang katayuan ko sa mata ng mahal na Panginoon? Ako ba'y nararapat dalawin at tubusin dahil sa aking katapatan? O ako'y dapat paalalahanan dahil sa aking kakulangan? Yan po ang trabaho ng bawat isa na mga mananampalataya. Kaya tayo, ang sabi ng ating minamahal at kagalang-galang na mahal na pastor, patuloy kayong dumalo sa mga bawat gawain ng mahal na Panginoon upang kayo lumago sa pananampalataya, upang lumago ang inyong relasyon sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil sabi ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon, umpisahan mong wag gumalaw, yan ang unang araw mo sa paglayo sa presensya ng mahal na Panginoon. Huwag din natin sisihin sa ating mga nangyayari sa ating buhay na iniwanan tayo ng mahal na Panginoon. Hindi nangyayari at hindi magaganap na tayo iiwanan ng mahal na Panginoon. Tayo ang lumalayo sa presensya ng mahal na Panginoon. Ang mahal na Panginoon ay tapat na palaging nandyan sa ating harapan. Sabi nga, God filled every space. Ang mahal na Panginoon, pinupuno lahat ng mga espasyo. Dito makikita nyo, walang tao. Pero nandyan ang presensya ng mahal na Panginoon. Nandyan ang kabuuan ng mahal na Panginoon. Dahil ang mahal na Panginoon ay nandyan sa atin. Hindi siya nawawalay. Kaya wag nating sabihin na ako'y iniwanan ng mahal na Panginoon. Dahil ang ating pinakamamahal na Panginoon ay sakdal, mabait na Diyos. Hindi tayo iiwanan o hindi rin tayo pababayaan. Kaya ang dapat natin gawin tayo bilang mga Kristiyano, tanggapin natin na, mahal na Panginoon, bisitahin mo ko at muli mong tignan kung ako'y dapat mo pang tubusin.
Saan ba tayo tinutubo? Sabi sa kapamaraanan, sa kabanalan at katwiran. Sa harap ng mahal na Panginoon, lahat ng ating mga ginagawa para mapatunayan na ang Diyos na nagmamahal sa atin ay pwede natin pasalamatan. Dahil tayo dinalaw, tinubos ng mahal na Panginoon. Tinitignan ng mahal na Panginoon tayo may kabanalan kung tayo nabubuhay sa katwiran. Hindi importante mga bagong damit. Ang sinasabi dito, ang bagong ikaw. Kung sino ka sa harap ng mahal na Panginoon, hindi kung anong katayuan mo, kung anong kalagayan mo sa mundong ito. Kung ikaw mayaman, mahirap, marunong o hindi marunong, kilala o hindi kilala, may kapangyarihan o wala. Hindi dyan tinitignan ng mahal na Panginoon. Ang tinitignan ng mahal na Panginoon, ano ka sa harap ng mahal na Panginoon? Anong meron ka na pinaalay mo sa mahal na Panginoon? Sa pagpupuri, sa pagluluhala, sa pagdakila sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi tayo talagang makikita natin kanina ang galaw ng banal na Espiritu. Nakikita natin halos lahat lumuluntag, bumapalakpak, sumisigaw. Nakakatuwa sa ating mga mata. Nakakatuwa dahil nararamdaman natin ang presensya ng mahal na Panginoon. Pero ang tanong, mga minamahal, paano kung wala tayo sa bahay na lugar na pinagsasambahan natin? Kung wala na tayo rito sa lugar na to at nandun na tayo sa kanya-kanya nating mga tahanan at nagagawa na natin ating mga gusto, ano na tayo? Tayo ba'y nandun pa rin sa ilalim ng presensya ng mahal na Panginoon? Ang sabi ng mahal na Panginoon dito, kailangan nandun ka sa kabanalan. Nandun ka sa katwiran. Hindi tayo nasa kabanalan lang dito sa banal na gawain. Hindi lang tayo nasa katwiran dahil tayo nasa araw ng pananambahan. Ang araw natin ay ang talagang buhay natin. Kahit sabihin natin 24 hours tayo rito itong araw na ito. Bukas wala tayo rito. Anong buhay meron tayo? Sino ka sa harap ng mahal ng Panginoon? Yun ang ating hahanap, yun ang ating gagawin. Hindi sa harap ng ating mga kapwa manggagawa at kapwa mga mananampalataya. Ang ating paggalaw na bilang isang Kristiyano ay ang totoong buhay na binigay sa atin ng pinakamamahal ng Panginoon. Ang buhay na maging maayos, tapat, banal, sakdal sa mahal ng Panginoon. Amen. Sabi nga, sa kabanalan at katwiran, lahat ng ating mga araw. Sabi nga dito sa Lucas 1:77, upang maipakilala ang kaligtasan sa kanyang bayan sa pagpapatawad ng kanilang mga kasalanan. Kung ikaw pala'y magiging tapat sa kabanalan at katwiran, doon pala ang kapamaraanan upang tayo patawarin ng mahal na Panginoon. Ito ba imposible sa mahal na Panginoon na tayo patawarin? Imposible bang tayo pagpalain? Imposible bang tayo ay iangat ng mahal na Panginoon sa ating mga buhay? Hindi po. Sabi kasi dito, sapagkat walang salita mula sa Diyos na hindi makapangyarihan. Nothing is impossible. Sabi nga dito sa Luke 1:37, for with God, nothing is impossible. Kaya sabi nga dito, dinalaw tayo ng mahal na Panginoon. Dinalaw pag sinabi, basta pag ikaw dinalaw, kahit kaibigan mo, hindi ka lang dinadalaw dahil gusto ka lang din ang puntahan. Kaya ka pinuntahan, may kadahilanan. Gusto niya makita kung kamusta ka. Gusto niya makita anong kalagayan mo. Gusto niya malaman kung may pangangailangan ka. Gusto niya malaman kung anong maikabubuti ng isang kaibigan. Kaya sabi nga, kung tayo binisita ng mahal na Panginoon, ang pagbisita sa atin ay doon sa ating pang-araw-araw, sa ating paglakad. Sabi nga, pag tayo ay nag-iisa, kung tayo ay merong maliliit o malalaki mang problema, hinihintay natin, bisitahin tayo ng ating mga kaibigan upang tayo ay matulungan. Higit sa lahat, magpapasalamat tayo kung ang mahal ng Panginoon ang dadalaw sa atin at ang bibigay sa atin ng pagpapalang ito. Ang mahal ng Panginoon, mga minamahal, ay hindi nag-iisip ng ano paman para sa atin. Firm ang pinakamamahal ng Panginoon. Ang mahal ng Panginoon ay talagang sakdal. Alam na alam ng mahal ng Panginoon kung ano kanyang nasa sa isip. Sinabi sa Jeremiah 29:11, ang sabi rito, for I know the thoughts that I think toward you, said the Lord. Thought of peace and not of evil, to give you an expected end, fulfillment of God's promise. Sapagkat nalalaman ko ang pag-iisip na aking iniisip sa iyo, sabi ng mahal na Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan, hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa huling wakas.
Ano bang pinag-uusapan nating huling wakas? Di ba, sinasabi dito, sabi ng mahal na Panginoon, kapayapaan upang bigyan tayo ng pag-asa sa ating huling wakas. Ang huling wakas ng tao ay ang ating kamatayan. So sabi ng mahal na Panginoon, bibigyan tayo ng pag-asa at upang kapayapaan bago dumating ang ating huling wakas. Dahil sabi nga sa Hebrews 9:27, at kung at kung paano tinakda sa mga tao ang mamatay ng minsan, pagkatapos ito ang paghukom. Pag sinabi, dito tayo iniingatan ng mahal na Panginoon. Kaya sabi ng mahal na Panginoon, maging banal kayo, maging tapat kayo sa bawat oras ng inyong salita, ay sa iyong bawat oras ng inyong buhay. Kaya sabi ng mahal na Panginoon, pag sa iyong paglakad, tinatanglawan nga tayo ng mahal na Panginoon. Sabi nga sa Psalms 119, 105, sabi niya, akong ilawan, natatanglaw sa iyong lakaran upang hindi kayo mawala sa katwiran. Hindi tayo binigyan ng mahal na Panginoon ng ganyang ilaw na parang pag pumunta ka ron, madilim na. Ang binigay sa atin ng mahal na Panginoong ilawan, dala-dala natin habang lumalakad tayo, nilalakaran natin ang liwanag na binigay ng mahal na Panginoon upang hindi tayo mawala sa kanyang presensya. Hindi mga ganyang ilaw, yung mga ilaw ni artificial ang tawag dyan. Pero pag binigyan ka ng ilawan, ibig sabihin, dala-dala mo ang liwanag na nagmumula sa Diyos na nagmamahal sa bawat isa sa atin. Kaya nga sabi nga ng ating minamahal kagalang-galang ng mahal na pastor, ano yung kinakakatakot mo? Kailan ka pupunta sa kadiliman? Walang kadiliman sa siyang tunay na Kristiyano. Dala mo ang ilaw ng mahal na Panginoon. Hindi ka makakalakad sa mga kadiliman o anumang bagay sa iyong kakatakutan. Dahil ang liwanag ng mahal na Panginoon ay sumasayo. Yan po ay iisipin natin. Higit pa yan sa regalong nakabalot. Yan ay pangakong merong kalakip na pag-ibig galing sa mahal na Panginoon. Hindi yan yung mga nabibili kung kahit sabihin mong milyon ang halaga ng isang regalo, walang katumbas ang tunay na pag-ibig na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga sabi nga natin, tayo ay pinagpala sa lahat ng pinagpala. Alam nyo, kami po ay blessed ng aking beloved wife, beloved ang mami. Dahil sabi nga habang kinukwento na sa lakbayin nyo papunta rito. Alam nyo, ang nasa sa isip kami man, nanggaling kami sa Manila, ang aming nasa sa isip, pagdating dito ay magkakasama-sama tayo na nagpapasalamat, nagpupuri, nagluluwalhati sa mahal na Panginoon. Alam nyo, grabe kasayahan. Ang tawag ba sa Bisaya is kalipay. Sobrang kalipay. Ang aming nadama. Alam nyo bakit? Iniisip din namin ang iniisip ninyo. Kahit malayo to, alam ko kakatagpuin namin ang pinakamamahal na Panginoon. Bit namin ang pagtitiwala sa mahal na Panginoon. Bit namin ang pangako ng mahal na Panginoon. Namamahalin kami ng mahal na Panginoon na walang pagdududa. Tinitignan ng mahal ng Panginoon ang bawat isa sa atin. Tinitignan ng mahal ng Panginoon ang puso ng bawat isa. Hindi natin tinitignan kung gaanong kalayo, gaanong kahirap. Ang daladala nating ilawan ay sapat na upang makita natin ang landas patungo sa pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yan ang hinahanap ng mahal na Panginoon. Yan ang tinuturo ng tao ng Diyos. Wala po kami natutunan sa ating mga minamahal na magulang. Walang pagdududa, walang kaduwagan, katapangan at pagpapala at nagmumula sa mahal na Panginoon. Pagsunod. Hindi po lalago ang bawat gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry kung ito'y pinamumunuan ng hindi tamang tao ng Diyos. Ang sabi nga sa Jeremiah, ang sabi doon, I will give you pastor according to my heart. Bibigyan ko kayo ng pastor ayon sa aking puso. Kaninong puso? Puso ng mahal na Panginoon. Pinili ng mahal na Panginoon ayon sa kanyang puso ang pwedeng magturo sa atin. Na magtuturo mga ngalaga will feed us with knowledge and understanding. Pangunawa, karunungan. Karunungan na nagmumula sa mahal na Panginoon na magiging pantas ang bawat anak. Pantas na lumakad sa katwiran. Pantas na makita na may liwanag sa ating buhay. Hindi po nasayang ang ating pagdalo sa araw na ito. Hindi po nasayang ang ating nadadamang kalagalakan dahil ito'y hanggang sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. Kung tayo'y tapat, nandyan na ang presensya ng mahal na Panginoon.
Hindi natin alam kung hanggang kailan merong ganitong magandang pagtitipon. Hindi natin alam kung hanggang kailan natin madadama ang presensya ng mahal na Panginoon. Pero ang ating alam lang, hindi tayo iiwanan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi tayo iwanan ng mahal na Panginoon. At hindi bingi ang ating Diyos. Siya'y tapat. Even sa ating pinakamaliit na problema, alam ng mahal na Panginoon ang ating nasa sa puso. Hindi mo na kailangan na para bang gawin. Minsan tayo rin ang may kasalanan. Tayo rin ang may pagkukulang sa mahal na Panginoon. Sasabihin natin, alam mo, by faith kami. Alam mo, by faith ang buhay namin. Ang pamilya namin, by faith. Pag dumating yung pagsubok, kailangan ng malaking halaga. By faith kami. Magbibilang ng ilang minuto. Puntahan mo nga si ganyan, tinan mo kung meron siyang pera. Inuuna natin ang kapamaraanan ng mahal na Panginoon. Inuuna natin ang pag-iisip ng mahal na Panginoon. Inuunahan natin. Ano ba yung kapamaraan ng mahal na Panginoon? Tandaan natin mga minamahal. Kaya tayo dumadaan sa mga pagsubok na binibigay ng mahal na Panginoon dahil gusto ng mahal na Panginoon pagtibayin pa tayo. Pagtibayin tayo sa ating pananampalataya. Huwag nating tignan na ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay maliit na Diyos. Hindi maliit ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siya ang Diyos na buhay na dumidinig sa bawat panalangin ng mga taong tapat na nagmamahal sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya wag po natin sayangin ang mga pagkakataong ito. Kaya nga sabi nga, iniisip ng mahal na Panginoon kapayapaan at kaayusan bago ang ating huling wakas. Ano yung sinabi ng mahal na Panginoon? Ano ba yung ating dapat iwasan? Niligtas na tayo ng mahal na Panginoon sa ating mga kasalanan. Niligtas na tayo ng mahal na Panginoon sa ating kakulangan sa pagbibigay ng kaluwalhatian sa mahal na Panginoon. Pero wag nating sayangin ang ating buhay na mabuhay sa kasalanan at be fall short of the glory of God. Hindi natin pwedeng mangyari yun dahil tayo sa araw-araw, tayo dapat matuto lumago. May nagmamahal sa atin Diyos na tapat. May nagmamahal sa atin na mga magulang sa mahal na Panginoon. Patuloy tayong pinapanalangin. Ang ating gagawin na langan, yung ating porsyon. Yung ating dapat gawin sa ating mga buhay. Alam niyo mga minamahal, kung dapat after na tayo magkaroon ng kaligtasan, alam natin ang kaligtasan sa araw tinatawag na pagdiriwang ng kapuskuhan. Diyan ipinanganak ang ating pinakamamahal na Panginoon. At dahil sa pinanganak ang mahal na Panginoon, ang kanyang mission ay for salvation. Alam po natin na ang mahal na Panginoon ay namatay at nagabuhay muli. At dito na fulfill ang tinatawag na redemption para sa atin. Ang sabi nga, bigyan lang natin ng kahalagahan ang mga binigay ng mahal na Panginoon. Hindi tayo palagi tanggap na ng tanggap. Hindi lang tayo dapat na nag-aantay. Dapat tayo may paggawa din. Minsan nag-usap si Haring Solomon at ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi ng mahal na Panginoon, ano ba ang gusto mo? Ano bang kailangan mo? Tinanong niya kay Haring Solomon. Bigyan mo lang ako ng isang puso na pwedeng maghusga. Bigyan mo lang ng isang puso na makakaalam ng kabutihan at kasamaan. Walang hiningi si Haring Solomon na ano pa man nasa tingin niya ay more than that. Ano sabi ng mahal pa nun? Dahil ito hiningi mo, ito'y aking ibibigay sa iyo. Mga minamahal, ilagay natin ang ating sarili sa katayuan ni Haring Solomon at kung minsan kausapin tayo ng mahal na Panginoon, ano ba ang gusto mo? Pwede bang ganun din ang ating isagot? Mahal na Panginoon, bigyan mo ako ng puso na pwedeng malaman ang kabutihan at kasamaan. Dahil sa kabutihan, malalaman ko ano ang dapat kong gawin upang bigyan ka ng kaluwalhatian. At kung malaman ko naman ang kasamaan, matuto ko umiwas dito. Di ba ano sabi dito? This day I'll give you a curse or a blessing. Pinamimili tayo. Alam niyo, pwede kayong maging mainit sa oras na to. Ngunit kung hindi kayo magpapatuloy, pinipili niyo manglamig, kapahamakan. Huwag, mga minamahal. Huwag natin sayangin dahil hindi natin alam ang bukas. Hindi natin alam baka mamaya o bukas o susunod na mga araw, wala na pala tayo maririnig ng mga banal na gawain dahil dumating na ang pagtutubos ng mahal na Panginoon.
Hindi po natin inaaksaya ang ating mga araw. Hindi rin natin dapat aksayin ating mga buhay. Mula sa kabataan hanggang sa may mga edad na. Alam ko po, meron kayong kapangyarihang pumili. O siyempre, mas gusto namin madaling buhay. Maraming madali sa sanglibutan ito. Madaling yumaman, pero saan doon kapamaraanan? Madaling makilala. Anong klaseng kapamaraanan? Kaya hanapin nyo ang katwiran na binigay ng mahal na Panginoon sa inyo. Hindi po pwedeng itong kailangan nyo lang ang gusto nyo. It's not what you want. Hindi yung gusto mo. Hindi gusto mo ang hinihingi mo. Ang hinihingi mo, mahal na Panginoon, ano nararapat para sa akin? Ano nararapat para maluwalhati kita? Ang ating kagalang-galang na mahal na pastor, 48 years and going to the 49th year ng ating banal na gawain. Ang sinasabi ng mahal na Panginoon, turuan mo pa po ako. Marami pa po akong gagawin. Wala po pa ako nagagawa sa iyong banal na harapan. Kaya ang ating kagalang-galang na mahal na pastor, hindi siya nangihinahon, hindi siya napapagod. Patuloy ang kanyang pananalangin. Hindi lang sa amin, hindi lang sa kanyang pong sarili. Alam niyo, sa katotohanan ng ating minamahal at kagalang-galang na mahal na pastor, hindi nananalangin para sa kanyang sarili. Nananalangin siya para sa ating lahat. Even kami ng family, pag nag-uusap, ang sinasabi ng dearest honorable pastor, don't pray for yourself. Paano po yun? Don't pray for yourself. Because somebody is praying for you. May nananalangin sa'yo. Yun ang tungkulin ng isang Kristiyano. Dahil nakatanggap tayo ng totoong pagmamahal sa mahal na Panginoon, totoong pagmamahal din dapat ang isukli natin sa ating kapwa. Lalo tigit sa lahat, sa mga walang pag-ibig, pakitaan din natin ang pag-ibig. Mahirap ba ito? Mahirap. Mahirap talagang ipaglaban mo na ang kaaway mo nasa harap mo. Mapapakita mo ba sa kanyang pag-ibig? Sometimes hindi. Pero mga minamahal, pag patuloy tayo nagsusumamo, minsan yung nagigilty ka kung bakit hindi ako nakapagpatawan. Naglulungkot ka dahil patuloy ka na nanalangin, mahal pa nung baguhin mo ko. Pero kung hindi mo maabot yun, para mahal pa nung turuan mo pa ako. Mahal pa nung turuan mo ako maging tunay mong anak. Itong dapat araw-araw natin hinihingi sa mahal na Panginoon. Yung pagkain, binibigay ng mahal na Panginoon yan. Kalusugan, bibigay ng mahal na Panginoon yan. Pero hingin natin ang presensya ng mahal na Panginoon palagi sa atin. Di ba sabi nga natin, pag tayo'y pinautismuhan, tayo'y bagong tayo na. Mukhang hindi pa. Dahil kung tayo'y pinautismuhan, sa tubig, pag inahon ka, nandun ang iyong lumang ikaw. Ang iyong pagtayo ay umpisa pa lang ng iyong paggawa sa iyong kaligtasan. Kaya ang sinasabi, you have to work out for your own salvation. Ano ba yung target natin? Ang target natin, maabot natin kung ano ang mahal na Panginoon. To be Christ-like. Makita natin, ano ba yung nine fruit of the Holy Spirit? Yan ang karakter ng mahal na Panginoon. Yan ang pinipilit natin nabutin. Yan ang araw-araw natin pinagtatrabaho. Yan ang gusto natin maangkin. Pag nasa atin yung nine fruit of the Holy Spirit, tama ang Biblia, sasabihin, hindi na ikaw ang dati, ikaw ay ang bagong ikaw. Dahil ang nasa sayo ay ang karakter ng mahal na Panginoon. Di ba sabi ng mahal na Panginoon, kung ano ako magiging ikaw din. Ang hiningang nasa iyo galing sa akin. Ang aking kaharian para sa iyo. Kaya sabi nga ng mahal na Panginoon, hindi naman tayo iniwan eh. Kaya sabi, babalik pa nga ang mahal na Panginoon eh. Gaano kabuti ang mahal na Panginoon? Nung tinanong, mahal na Panginoon, saka paparoon. Paparoon ako sa bahay ng aking ama. At ipaghahanda ko kayo ng inyong mga tutuluyan, mga mansyon. Ano pa sabi ng mahal na Panginoon? At pag ito'y natapos na, ako'y babalik upang kuhanin kayo. Sinong nangako sa inyong Diyos na ganyan ang ibibigay sa inyo? Kaya sabi ng mahal na Panginoon, ako'y babalik upang kuhanin kayo. Kung kayo'y hindi mabubuhay sa presensya ng mahal na Panginoon sa pang-araw-araw na ipinagkakaloob ng mahal na Panginoon at di tayo mabubuhay ayon sa karakter ng mahal na Panginoon, ang tanong, may babalikan ba ang mahal na Panginoon? Nasaan tayo pag bumalik ang mahal na Panginoon? Baka hindi natin malaman na nakabalik na pala ang mahal na Panginoon dahil wala na ang presensya ng mahal na Panginoon sa atin. Di ba, pag ikaw ay may iniintay
sa iyong bahay, lalo na ang iyong ama, asawa, anak, o sino man ang mahal mo sa buhay na pauwi sa bahay, nandun ka sa iyong nasa sala ka o nasa meron kang pintuan. Patuloy ka nag-aantay. Kahit abutin ka ng 2, 3, 4, 5 oras, hindi ka napapagod dahil alam mong may darating. Hanggat hindi mo nakikita dumarating, hindi ka napapalagay, nandun ka, nandun ang iyong pag-aantay, nandun ang iyong steadfastness, yung pagpapagal. Pero pag ikaw ay umalis, ginawa mo yung gusto mo, lumayo ka doon sa pintuang yun, hindi mo alam, pagbalik, nung iniintay mo, wala ka na pala. So hindi mo alam kung dumating nga ang mahal na Panginoon. Nakakalungkot mga minamahal. Kaya sabi nga, palagi nating ipagtrabaho ang ating kaligtasan. Ang Paskong ito at sa mga nakaraan at mga darating pang Pasko, kung meron pa mga darating pang Pasko, itong Pasko naman ay sa mga it is just a tradition, costumbre lang. Pero alam nyo, tayo ay nagpapasalamat sa lahat dahil may Pasko. Dahil pag Pasko, kahit nga hindi Kristiyano Merry Christmas. Di ba? Pumunta ka sa Hapon, sa Japan, wala namang Kristyanismong nando na ganun kalago. Pero napakagalante ng kanilang lugar sa mga dekorasyon ng Christmas. It is simply because of commercial purposes. Hindi sa naniniwala silang may pinanganak. Tayo hindi. Naniniwala tayong may pinanganak. Pinanganak upang tayo tubusin, dalawin, at ipamahala sa atin ang kanyang pag-ibig. Yan ang gusto ng mahal na Panginoon sa atin. Kaya nga ang sabi dito, paano natin gagawin ang ating pakipagbaka? Sabi nga sa Efeso, sa Ephesians 6, 10, 11, and 12, sabi dito, finally, brethren, be strong in the Lord. Ito pa lang dapat natin gawin. Sabi, finally, sa katapus-tapusan, magpakalakas kayo sa mahal na Panginoon. And in the power, sabi nga, be strong in the Lord. Magpakalakas kayo sa mahal na Panginoon. And in the power of His might, sa kanyang kapangyarihan. Put on the whole armor of God, that we may be able to stand against the wiles of the devil. Alam niyo mga minamahal, yung wiles of the devil, pag sinabi mong kaaway ng mahal na Panginoon, hindi mo siya makikitang mayroong sungay, may buntot, pangit. Wala. Ang galaw ng kaaway ng mahal na Panginoon ay sa kagandahan. Kasi hindi siya makakapag-inganyo kung kaharap mo may sungay, may buntot at pangit. Tandaan natin, ang kaaway ng mahal na Panginoon ay mapaglinglang. He can be the beauty of the beauties, pero he is like a sheep, a wolf na nakidamit lang ng tupa. Yung buhay natin ngayon, pag sinabi mong, ito gawin mo, ito magiging sweldo mo. Ang titignan mo ngayon yung sweldo. Malaking sweldo, dyan ako. Pero pag nakuha mo yung sweldo, hindi ka pala pwedeng magdumalo ng Miyerkules, Biyernes at Linggo. Yung gawa ng kaaway yun. Pero hindi pangit yun. Dahil kung sasabihin mong malaking sweldo, makakatulong na maglaki sa inyo yun. Dahil i-income. Pero nakita nyo, binigyan kayo ng malaking ganasya o binigyan kayo ng malaking kikitain, nawawala naman kayo sa presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya be wise, sabi nga. Kaya nga sabi nga rito, palagi mong suot yung armor, yung kalasag na ibinibihis sa'yo ng mahal na Panginoon. Ano to yung katapatan mo, pagmamahal, pagkalinga, pagtitiwala sa mahal na Panginoon. Be wise, sabi nga, meron tayong mga Biblia. Yung mga Biblia, hindi lang dala-dala rito sa banal na gawain. Pati sa ating kanya-kanya mga tahanan, dapat binabasa. Meron tayong panahon para bumasa ng salita ng mahal na Panginoon. Dapat the Word of God should be dwelling in our body, in our lives. Alam niyo, mga minamahal, sa lahat ng problema niyo, lahat, hindi niyo pa naiisip na problema. Tanungin mo sa Biblia, may kasagutan. Kaya nga, yan ang iniwan ng mahal na Panginoon Mula nga sa umpisa, from Genesis to Revelation, binigay na ng mahal na Panginoon para tayo hindi maligaw. There is the Old Testament. Ang sabi nga dito, wag nating gayahin ang mga ginawa ng mga unang Kristiyano na tumalikod sa presensya ng mahal na Panginoon.
pag sinabi mo, oh, ginawa mo rin yan, so history repeats itself. Hindi ako naniniwala sa history repeats itself. History repeats itself if you commit the same mistake. Mauulit lang ang isang kasaysayan kung uulitin mo ang pagkakamali nung nagkamali sa dating sa kasaysayan. Pero history is not for you to commit the same mistake. But history is a reference for us not to commit the same mistake. Ito'y basihan na para hindi natin gawin ang kanilang ginawa. Matututo nga tayo eh. Kaya nga tayo nag-aaral, nandiyan sa salita ng mahal na Panginoon eh. Makapangyarihan ang salita ng mahal na Panginoon eh. Tinuturo sa atin kung saan tayo kukuha ng ating pangangailangan. Tinuturo kung saan tayo kukuha ng ating kalusugan. Tinuturo kung paano tayo dapat magsalita. Tinuturo kung paano tayo mabubuhay. Tinuturo kung paano tayo tutungo sa bahay ng pinakamamahal na Panginoon. Pero kung hindi nyo gagawin yan, it's not, patawarin nyo ko. Pero there are sometimes na meron tayong wag po natin gamitin yung ating banal na gawain for the purpose of coming together. Alam nyo, minsan, ilan sa ating mga kapatiran, dumadalo, hindi para hanapin ang presensya ng mahal na Panginoon. Dumadalo dahil sa kanilang negosyo. Dumadalo dahil gusto makita yung kaibigan. Dumadalo gusto niyang makita yung kanyang sisintahin. Dumadalo dahil nakasanayan. Pero walang pagpapala doon. Wag niyong gagawin, mga minamahal. Ang Diyos na nagmahal sa atin tapat. Totoong nagmamahal sa atin. Huwag nating dayain ang pagmamahal na ibibigay natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi tayo tinuruan ng ating mga magulang. Ni sabi nga na mahal ang ating mga magulang sa mahal ng Panginoon, huwag kayong maging extra close sa isang tao. Walang over familiarity. Lahat tayo espesyal. Lahat tayo, hindi tayo basta tayong lahat ay iisa. Para tayong pamilya, hindi bukod tangi ikaw, hindi. Tayo ay bukod tanging anak ng pinakamamahal na Panginoon. Kaya huwag po natin sayangin yung mga gintong panahon na ating ginagawa sa bawat pagtitipon. Kami natutuwa at nagagalak talaga ang aming mga puso na pag meron kaming inaatid ng mga anniversary. Dahil dito namin nakikita kung paano pinagpapala ng mahal na Panginoon ang kanyang banal na gawain. At dito rin na tayo nagkakaroon ng pagkakataon, magpapaalalahanan. Hindi po kami nagtuturo sa inyo ng ganitong gawin nyo. Dahil ang tinuro ng ating mga mahal na mga magulang sa mahal na Panginoon ay sapat na para sa ating pagmamahal, pagkalinga, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kung meron man kayong naririnig dito sa banal na pulpito, sa hanay ng mga mangangaral, hindi ito bagong turo. Ito'y pagpapaalala lamang na tayo'y tinuruan na ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Sapat ang pagtuturo ng tao ng Diyos. Di ba? Babalikan na natin ang ating kagalang-galang na mahal na pastor ay ayon sa puso ng ating pinakamamahal na Panginoon. So ang ating mahal na pastor hindi magkakamali. Dahil bago magsalita ang ating kagalang-galang na mahal na pastor, grabing ayuno, pananalangin, ang pagdulog, pagtangis sa mahal na Panginoon na para ang ating kagalang-galang na mahal na pastor ay maging propeta, ang mouthpiece of our loving God. Nung araw, maraming tumutulig sa pag sinabi ng ating kagalang-galang na mahal na pastor, doon sa pag-uumpisa pa lang ng banal na gawain. Darating ang panahon na ang banal na gawain ay nasa Araneta. Alam nyo, yung mga iba doon na mga kapatiran, sabihin, Araneta, nasa ilalim nga tayo ng umot. Sa susunod, marami tayong magiging sasakyan. Aapaw ang sasakyan sa gawain ito. Sabi rin ng mga ibang kapatiran, aapaw, wala nga tayong pambayad na sa pagtawag ng jeep. Pero kasi yung mga kapatiran na yun, hindi pa nagsisink in sa kanila. Ang naglalabas ng mga salitang yun ay propeta ng mahal na Panginoon. Hindi nila nalalaman ang mahal na Panginoon ay naglalagay ng salita na may pangakong aasahan. Nagkamali ba ang sinabi ng ating kagalang-galang na mahal na pastor? Hindi lang Araneta, hindi lang Noneta, buong mundo may gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi nagkamali.
ang ating kagalang-galang na mga apostol. Pag sinabing aapaw mga sasakyan, dito lang sa Cagayan de Oro, ilan ang sasakyan? Doon sa mga karatic outreaches natin, ilan ang sasakyan? Kayo mismo mga kapatiran, ilan ang sasakyan nyo sa inyong mga tahanan? Totoo ang sabi ng propeta ng Diyos na tayo'y pagpapalain kung tayo tapat sa ating pinakamamahalang Panginoon. Amen. Bago tayo magbukas, ito na lang po. Mapalad ang mga tao. Ito pang hawakan natin ito mga minamahal. Sa Jeremiah 29:13. And he shall seek me and find me, when he shall search me with all your heart. Ang mahal ng Panginoon, ang puso niya sa kanyang nilalang. Ang mahal ng Panginoon, naririto lang sa inyong harapan. Ang mahal ng Panginoon ay nandyan lang sa inyong katawan. Hininga ng buhay ay galing sa mahal ng Panginoon. Kaya lang hindi natin binibigyan ng kahalagahan. Hindi natin pinagpapasalamat ang hininga ng binigay ng mahal ng Panginoon. Kaya nga sabi dito, you shall seek God. Hanapin pala natin ang ating pinakamamahal ng Panginoon. Hanapin niyo ako. Hinahanap niyo ba ng buong puso ang mahal ng Panginoon? Sa araw na to, kahapon, anong katayuan ng mahal ng Panginoon sa inyong puso? Number 1 ba? O na-set aside muna? Dito muna ako sa mga party ng eskwela, party ng opisina. Mahal ng Panginoon, mamaya na yan. Bukas na pa naman eh. Nasaan kayo? Nasaan ang mahal ng Panginoon sa inyong puso? Ang mahal ng Panginoon, pag sinabi mo, you are in my heart. Ikaw ay nasa puso ko. Kayong lahat ay nasa puso ko. Minahal ko kayo. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believe in Him will not perish, but will have eternal life. Ang tanong ko, ganun mo rin bang mahal ang mahal ng Panginoon? Sabi nga, di ba, for God so loved, totoong lubusan ng pagmamahal ng mahal ng Panginoon. Pero yet, nagtatanong ang mahal ng Panginoon, if you love me, do my commandments. Nagtatanong pa ang mahal ng Panginoon, no? If you love me, kung mahal mo nga ako, pakigawa mo naman itong mga utos ko. Hindi ba nakakahiya sa mahal ng Panginoon yun? Di ba hindi na dapat tayo tinatanong ng mahal ng Panginoon, if you love me? Hindi na kailangan. Dahil sapat ng mahal na Panginoon, mahal na mahal kita. Mahal na Panginoon, labis kong inaasam na makita ka ng mukhaan. Mahal na Panginoon, tulungan mo kung umabot sa iyong pamantayan. Yan ang gusto ng mahal na Panginoon. Hindi yung bigat nyo ang tinitignan nyo. Yung bigat nyo, iiwanan nyo to. Pero ang pagpapalang nakalaan para sa inyo, nag-aantay. Sabi nga, nagpapayaman ng ilan dito, halos buong buhay. Hininga nila, binigay nila. Pati pamilya napapabayaan dahil sa negosyo. Saan na buhay sa pagpapayaman? Nung pinikit yung mata, hindi naman niya nadala kahit isa ron. Pero sabi nga, kayo mga Kristiyano, anong kayamanan meron kayo? Sabi, ang sagot ng isang Kristiyano, he is a wise Christian. Sabi niya, ikaw, sa inipon mong kayamanan, pagpikit mo, iwanan mo. Kami, pagpikit namin, doon pa lang namin makikita ang kayamanan namin. Ang hinanda ng mahal na Panginoon sa amin. So pinagpala, sabi niya gano'n. Ba't hindi ko naisip nung araw yan? Kasi nga, naging busy ka sa iyong mga kayamanan, ari-arian. Sabi nga nung isa yung buhay niya sa pagpapayaman, nag-aral, maging matanyag, talagang well-known. Dumating ang isang araw, nagkaroon ng karamdaman. He is on a sick bed. Nandun lang siya. Wala siyang makitang loved ones dahil bawal pumasok doon sa kanyang kwarto. Wala lang siya narinig, yung tik-tak lang doon, nung kanyang life support. Alam nyo, doon niya naisip, ito lang ba ang pupuntahan ng aking kayamanan? Ito lang ba aking pinaghirapan? Na makita ko ang isang aparatong to, ito ang aking kasama sa aking pagpanaw? Sabi niya, mukhang nagkamali ako. Doon bumalik sa kanyang kaisipan. Ang sabi niya, bakit hindi ko inuna ang minsang sinasabi sa akin, may Diyos na nagmamahal sa akin. Kaya sabi niya, mahal na Panginoon, bigyan mo lang ako. Kahit 1 second ng aking buhay, gusto lang kitang tanggapin. Tayo, hindi na natin kailangan yung 1 second. Binibigay ng mahal na Panginoon lahat ng panahon sa atin. Huwag nating aksaya ito, mga minamahal. Hindi natin makikita ng
mapakinabang kung di tayo magpapatuloy. Huwag mong tingin na wala kang lamang pera yung bulsa. Ngayon lang yan. Huwag mong tingnan ang problema mo kahapon. Tapos na yun. Huwag mo sabihin wala kang makain dahil pati ang ibon kumakain. Ang mga hayop kumakain. Tao, lalo nang kakain. Minsan nga sasabihin mo, hirap na ako. Masyadong namamaga yung aking paa. Ang tanong ko nga sa kanya, Brad, dapat nagpapasalamat ka dahil may paang namamaga. Dahil may iba dyan, walang paang mamamaga. Sa'yo, pasalamatan mo at makita mong himala ng mahal ng Panginoon. Huwag natin tingnan ang kawalaan ay wala. Tingnan natin ang kawalaan ay meron sa pagtitiwala sa mahal ng Panginoon. Mapagmahal at tapat ang pinakamamahal ng Panginoon. Hindi siya magkukulang sa atin. Kung may pag-ibig na binibigay ang mahal ng Panginoon, ngayon ang panahon para kunin natin ang pag-ibig na yan, pagyamanin natin, palaguin natin, at ipamahagi natin sa lahat ng ating minamahal. Panalangin natin palagi na makasama natin ang mahal ng Panginoon. Panalangin natin, abutin natin ang presensya at ang lugar kung nasa na ating pinakamamahal ng Panginoon. Mga minamahal, huli na lang po ito. We are pleading to each and every one of us. Huwag po natin sayangin ang pinagpagal ng ating mga magulang sa mahal ng Panginoon. Wala na pong tao ng Diyos na gagamitin. Wala na ganong klaseng tao na naluluhod-luluha, magtatangis para meron lang maligtas. Wala ng tao ng Diyos na mananalangin para sa atin. Kami man sa bahay nung araw, magkakasama kami, tapos kami magpuri ng 11. Pag akyat ng ating kagalang-galang na mahal ang pastor sa kanyang silid, wala pong kama ang ating kagalang-galang na mahal ang pastor. Meron lang rocking chair. At sa mga oras na susunod, alas 12, alas 12, wala ka naririnig kundi nagpamapalakpak ang ating kagalang-galang na mahal ang pastor, umaawit, nagpupuri sa mahal ng Panginoon. Nagkakaroon ako ng pagkakataon magtanong sa ating kagalang-galang na mahal ang pastor, Dearest Papa, bakit tapos na po ang ating pagpupuri? Patuloy pa rin kayo nagpupuri. Alas 3, alas 4 ng madaling araw. Hindi po ba kayo magpapahinga? Sabi niya, ang kapahingahan sa piling na mahal ng Panginoon, walang kapaguran pag ikaw humihingi sa mahal ng Panginoon. Ang aking pinapanalangin ay yung mga kapatirang hindi pa nakakauwi, yung pauwi pa lamang, upang sila ipag-ingatan. Ngayon, sabi ko, Dearest Papa, paano naman po yung walang tigil hanggang umaga? Yun naman sa mga kapatiran na paalis pa lang. Meron bang ganong pastor na mananalangin sa inyo, sa akin? Isa lang, yun ang binigay ng mahal na Panginoon ayon sa kanyang puso. Hindi nagkamali ang pinakamamahal na Panginoon at hindi magkakamali ang ating pinakamamahal na Panginoon. Alam ng mahal na Panginoon kung sino ang gagamitin para sa isa sa atin na tinawag na mahal na Panginoon. Hindi tayo pumili sa mahal na Panginoon. Tayo ang tinawag na mahal na Panginoon, hinirang. Kaya ipanalangin natin palagi tayong nasa presensya ng mahal na Panginoon. Mawit po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. And again, maraming salamat sa mahal na Panginoon dahil sa dama ng presensya natin ay patuloy natin nakikita meron tayong Diyos na buhay na totoong pinaglilingkuran. Purihin natin ating pinakamamahal na Panginoon. Awitan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. Pakinggan niyo po. Kanilaw ko sa dilim, ikaw ang nagbago ko sa dilim. Ikaw ang pag-asa
minamahal na mga baguhan, huwag niyo po aksayahin ang panahon ito. At Diyos na makapangyarihan sa lahat ang tumatawag sa inyo, hindi po tao. Hindi tao ang tumatawag sa inyo, ang Diyos ang tumatawag sa inyo. Dahil ang pinakapamahal ng Panginoon Jesus ang magpapala sa inyo. Huwag po natin aksayahin ang oras na ito. Pangako ng mahal ng Panginoon, hindi kita iwan o papabayaan. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, mga Panginoon. Mga minamahal, narinig natin yung mensahe. Ito yung magandang regalo sa atin sa Pasko na matanggap natin ang kaligtasan na gumula sa ating Panginoon. Yung pagmamahal ng Diyos na mananahan sa puso po natin, mga minamahal. Dahil matagal na tayong hinahanap ng Panginoon. Matagal na tayong minahal ng Diyos at suwayan ang dahilan kung bakit siya nagpakatao sa lupa, naghirap, namatay sa Krus Kalbaryo upang tayo mapatawad sa ating kasalanan at maligtas tayo sa kamay ng kaaway upang tayo magmana ng buhay na walang hanggan. Kaya sa gabing ito, napakaswerte niyo mga mahal namin ng mga bisita. Ngayon, bisita pa namin kayo. Pag tinanggap niyo ang Panginoon, magbabautismo kayo doon, hindi na kayo namin bisita. Anak na kayo ng ating mahal na Panginoon. Sa Biblia, may 4 na reglamentong kaligtasan. 4. Una, panampalataya. Pangalawa, pagsisisi. Pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. At yung pang-4, matanggap po natin yung kaloob na banal na Espiritu. Ang kailangan ng tao po hindi reliyon, ang kailangan ng tao hindi ano paman, hindi kayamanan sa lupang ito. Kailangan natin yung kayamanan, pero hindi po yun ang makapagligtas sa atin. Wala makapagligtas sa atin pag ang wala iba kundi ating Panginoon. Pag ang kanyang banal na Espiritu manahan na sa puso natin. Sa Biblia, if any man be, a man must have the Spirit of God. A man without Christ is none of his.
Ang tao na wala sa Espiritu Kristo, hindi sa Kanya. Kaya sa gabi ito, ay tanggapin yung Panginoon upang kayo magkaroon ng kaligtasan. Taas yung kamay, mga minamahal. Taas pusong pagtaas ng kamay. At ipikit ang mata at sumunod kayo sa aking panalangin. Banggitin nyo ito, sumunod kayo ng taos puso. Pangmadlaman nyo ang pag-ibig at hipo ng Panginoon. Sabihin nyo, dakilang Diyos, Amang Banal, sa matamis na pangalan ni Jesus, ang Panginoon, maraming salamat sa dakilang regalo, pag-ibig, na pagalubos sa akin sa araw na ito. Nasumpungan ko ang kaligtasan. Mahal na Panginoon, ako po'y isang taong makasalanan. At alam ko ikaw ay namatay sa krus ng Kalbaryo dahil sa akin. At sa mga sandaling ito, ako po'y nagsisisi sa lahat na aking nagawang kasalanan. Mahal na Panginoon, patawarin niyo po ako. At isulat ng aking ngalan sa aklat ng buhay. Gawin mo akong totoong anak sa puso, sa gawa at katotohanan. Iligtas mo po aking buong sambahayan at gawin mo kong tunay Kristiyano upang kumagbana ng buhay na walang gan. Sa pangalan ni Jesus sa itinanggap. Amin. O pumalapay, maraming salamat sa mga tao na to na lumapit sa iyo, Lord. At yan sila po tinanggap kanina ng mga tagapagligtas. At Lord, patawarin mo sila sa pagkakasala kamali. At ito pong umpisa, ilang paging lingkod sa iyo, kumilos ka sa buhay na may karamdaman sa pagaligin mo, tasin mga problema. Pagpalain mo sila sa gabi ito. Pagdalangin namin, dearly beloved Pastor, sa pangalan ni Jesus, singgit, hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon, na pagkambayad ng Diyos, hallelujah. Ngayon, tanggapin niyo, Panginoon, kayo bang tanggapin niyo at pagsisi, first step yun. Then, ang second step, magpabautismo kayo. Sa CR, mayroon dyan sa tuo, sa kanan, nakikita yung baptismal tab. Baptismal tab. Yung magani nagbabautismo na, di ba? So, magbabautismo kayo, pamampasaylo, mapatawad yung sala. At madawat yung balang espiritu. Kung may sakit palatian ka mo, ayuhon ka mo sa Ginoo. Regalo sa Diyos yan, palanginan ka mo ng ating mahal na Panginoon. Amen? So, padayon kayo pangalagad sa ating mahal na Panginoon. Marami tayong mga chapel sa iba-ibang mga lugar. Dili po ang ating chapel sa Gayan de Oro, diyan po sa Initsi, Kauswagan. Yan ang chapel dyan para makapatuloy ka maglingkod. Kaya mamaya, ilista niyo yung mga pangalan niyo kompleto para mapalo-up namin kayo, seal number niyo, para mabisita sa tahanan, para mapatuloy ka mo maglingkod sa ating mahal. Amen? So ngayon, tanggapin yung Panginoon. As yung kamay nyo, matanggap na ba sila? Tapos na pala. Bautismo na lang ang sunod. Dahil manalangin na po tayo lahat, mga binaban. Lahat ng mga kapatiran na nandito po, maniwala kayo sa ating Panginoon. Sa ating pag-uwi, matanggap natin yung kumplitong kagalingan, pagpapala na bumula sa ating Panginoon. Iuwi tayo na maluwalhati, ingatan tayo, na dala-dala natin yung kagalakan, revival sa puso natin. Baungin po natin yan ng ilang taon hanggang naghihintay tayo sa balik ng ating mga Panginoon. Hallelujah, salita ng Diyos ay pabungahin natin na pakinggan sa gabing ito. Upang tutubo pa tayo, marami bang tao maliligtas, magitan natin sa unang dalangin ng ating dearly beloved pastor and the whole blessed Alvida family. Pinagpala po tayo sa lahat na pinagpapala. Sigurado, langit na po ang ating pupuntahan. Mga totoong anak tayo ng ating mahal na Panginoon. Walang pag-alinlangan. Kaya tayo sugabay, dumalangin po tayong lahat sa lahat nating mga Panginoon. Hallelujah! Yes po, mga Panginoon, sa nadalangin namin, dearly beloved, noble pastor, and prophet, the Lord, mga lahat, sumilas ng pastor, mamadin, ang blessed Almeida family. Nandito kami susumamo sa iyo, mahal na Panginoon. Lahat ng mga kapanakan mo nandito ngayon, may taglay na mga problema, may kahilingan sa iyo, mga karamdaman. Lord, kahirapan man, kahinaan man, Panginoon, patawarin mo sila, Lord. Pagpalain mo kami lahat sa gabing ito. Paunin namin ang presensya at kapangyarihan mo. At grasya, biyaya, nagmumula sa iyo, mahal na Panginoon. Sabi kanya-kanya mga uwian, mga lugar, Panginoon, nilalago pa yung gawain.
manalangin. Hallelujah. Magligtas pa. Hallelujah. Pagpalaan mo kami lahat. Hallelujah. Sa gabi ito. Sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Ipatong kami sa ulo niyo manamahalang sa nagataas. May problema kayo, dalawang kamay. Pangitaas yung manalangin po tayo ulit, mga minamahal. Hallelujah. Minsanan po ulit sa online, mga pastor, pagpalain mo kami lahat, mga Panginoon, bang kapangyarihan mo sa mga kapatiran at bandlungan yung mga minamahal. Yes, I bind the power of darkness, demons, and permanent sickness and diseases. Cast out from thy children right now. In the mighty of Jesus, be healed, be healed, be healed. God, the problem is spices, bless thy children, poverty began, weakness, bless thy children right now, my God, it may be complete, Lord. In Jesus' name, be healed, receive him right now, God. In Jesus' name, amen po sa Lord. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Na tayo pumalakpak ng malakas. Amen. Salamat, Panginoon. So mga beloved preachers, who are members assign, pakilang i-guide niyo po yung ating mga baguhan. Sila po yung magbabautismo doon para makompleto yung kaligtasan. Sino po natapos na human na bautismuhan? Bayaw kamot. O sila po nagbabautismo na. So human yung bautismo, kung sa'yo nabati, kalipay, hindi nyo may chance, interviewin natin. Para papatuod, patunay. Sister, ano pong nabati nyo? Human bautismuhan. I feel like na-reborn ako. Ha? Na-reborn. I feel na-reborn ako. Ano po yun? Feelings. Reborn.